Hindi lang pagkamatay ni Negros Oriental Governor Roel Degamo ang sinisisi ng kanyang byuda sa mga Teves, kundi pati ibang iligal na aktibidad sa probinsya. Kaugnay na investigasyong yan ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Makakaparayan po natin ang committee chairman na si Senador Ronald De La Rosa. Senador, magandang umaga po. Magandang umaga sa iyo, Igan, at sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa hearing po tungkol sa pagpatay kay Governor Roel Degamo, naungkat pati yung mga iligal na aktibidad po sa probinsya. Sana ho ang direksyon ng ating investigasyon dito, Senador? Well, Igan, gusto kong klaruhin na hindi po yan ang direksyon ng ating investigasyon. But yan ay naungkat dahil nga nag-imbestiga tayo ng mga political killings at saka lahat ng killings na nangyayari doon sa Negros Oriental. At yun, incidentally, ay naungkat yan dahil yun ang lumalabas na motibo bakit sila pinatay. Hindi lang pala politically motivated, kundi may motive pa na iba, Igan, kagaya ng land grabbing, kagaya ng negosyo. Yung ibang biktima diyan hindi man talaga involved sa politics, pero yun nga lumalabas na sila'y pinatay dahil nga yung kanilang negosyo ay pinagkainteresan at yung kanilang lupa ay gustong agawin. So yan, nagsipaglabasan yan, Igan. That Opo. all resulted to killings. Pero ito po ba yung mga verified information po, yung mga binulgar ni Mayor Janice Degamo? Nandun ho mismo yung dating governor yung kapatid ni Congressman Teves. Yes, nagre-respond naman si dating Gobernador Teves, dating mayor din siya ng Bayawan City. Nagre-respond naman siya. Kino-confirm naman yan na mga nangyayari, mga sitwasyon na yan, ay yung mga insidente na yan, yung pagpatay, at saka yung mga insidente na na-meet nila yung mga tao na yan, kino-confirm naman niya. But he denied vehemently about his involvement into these killings. May nabanggit si Mayor Degamo, hawak doon ng mga Teves ang pulisya sa Negros Oriental. Nung kayo ho ba, PNP chief, may nabalitaan o impormasyon ba kayo natanggap tungkol dito? Wala akong naobserbahan noon, Igan, na balitaan. Ganyan ang ugali, ganyan ang behavior ng ating kapulisan. But ito ngayon, nagsipaglabasan naman. Ngayong nagkaroon tayo ng hearing, titingnan natin. Because I know, during my time, walang politikong pasiga-siga noon, Igan. Talagang upakan ka ng pulis noon kapag siraulo ka. Hindi po takot ang pulis noon sa panahon ko. Na ipatupad ang batas. Senador, may pag-asa pa bang marinig yung panig po ni Congressman Teves? Gayong sinasabi kasi hindi raw ho patas, ini-invite siya for online, tas binawi daw ho ng komite. Napakalaki ang pag-asa, Igan, na siya ay mapakinggan. Basta pumunta lang siya doon sa Senado. Personal. Physically. Personal. Binawi namin yung invitation sa kanya virtually dahil nga napagdesisyonan ng aking committee na hindi yan po pwede dahil nga wala kaming jurisdiction over sa kanya kung ito'y magiging virtual. Isipin mo, Igan, kapag siya magsinungaling o kaya siya ay magiging unruly during the hearing, paano namin siya i-cite in contempt? Pwede namin siya i-cite in contempt pero wala kaming jurisdiction sa kanya. Pusasan namin yung screen ng TV. Yun ang ikukulong namin doon sa Sergeant at Arms kapag siya magsinungaling. So, hindi po pwede yung ganun na sitwasyon, Igan. So, meron pa ho ba mga hearing ang inyong komite at pag hindi pa rin ho dumalo in person si Congressman, papa-aresto ba ito ng Senado? Yan ay pag-uusapan namin, Iga, no? Pag-uusapan namin yan. That has, kung meron mag-motion na ipa-aresto siya, din po pwede namin siyang, yun nga, isite siya in contempt. Pero pag-usapan namin, Igan, dahil nga meron namang ongoing kaso sa kanya. May lalabas at lalabas rin naman talaga ng mga waran sa kanya dahil nga napakarami itong kaso na kinakaharap niya ngayon. So titingnan natin, Igan. Titingnan natin. Baka sabihin na
inaagawan natin yung papel yung executive department ng executive branch of government sa pag-aresto sa kanya. Pakisagot na rin po yung mga nagsasabi na para daw bias o pabor kayo sa mga Tebes sa nagaganap na Senate inquiry, Senador. Sinagot ko na kaya kahapon ng issue no, during my opening statement Yes. na hindi po ako kayang bayaran ni Tebes. Kahit gaano kalaki ang pera ni Tebes, gaano kadami ang pera nila, never lang ako mababayaran. Kahit attempt man lang igan, mag-attempt man lang sila na bayaran, tingnan natin kung ano mangyari. Kailan ho yung next hearing, Senador? Ano po, igan? Kailan po yung susunod na hearing? At today, igan, mamayang alas 10. Okay. Patuloy po kami dahil marami pang magsasalita doon, igan, kaya pakinggan natin. Kayo ba'y nagugulat sa mga impormasyong lumulutang dito po sa inyong ginagawang investigasyon, Senador? Ay, sabi ko nga kahapon, igan ay sa narinig ko na mga testimonya ng mga victims, no, mga family of the victims, sabi ko parang gusto kong bumalik sa pagka-Chief PNP. At tingnan natin kung sino yung mga siga dyan sa Negros Oriental. Gusto kong banggain sa inis ko kahapon, no, sa galit ko na ganun na pala ang sitwasyon dyan. Pati yung pulis wala magawa, pati yung piskal wala magawa. Ay takot lahat, pati mga abogado ayaw magbigay ng serbisyo sa mga taong inaagrabyado dahil natakot baka mamatay. So sabi ko, gusto kong bumalik pagka Chief PNP para tingnan natin kung hanggang saan yung siga na yan dyan sa Negros Oriental. Maraming salamat, Senador Ronald De La Rosa. Ingat po. Salamat po, Igan. Magandang umaga po. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.